Hello, 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 hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Amerika, isang magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kung saan sulok ng mundo man kayo ngayon, isang magpapalang araw na isang magandang umaga na puno ng pag-asa, puno ng blessing sa Panginoon. And I'm so excited to share na bukas na matuloy na po. It's been like almost a year or since last year pa dapat na hindi lang natuloy yung aking show sa 98.4 FM Teleradyo, The Voices of Hope. Yung mga boses na nagbibigay ng pag-asa, isang magandang kwento ng bawat Pilipino na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga kabataan, sa ating mga pamilya, lalo na mga nasa ibang bansa. So, tunghayan naman po natin ang isang magandang show na kung saan nagtatalakay na paano ba yung isang Pilipino na umangat sa buhay mula sa kahirapan, kung ano man mga pinagdaanan nila sa buhay. Kaya I'm so blessed and so thankful to God na binigay sa akin to, na matagal ko nang pinapangarap sa buhay ko na to host a show, to give inspiration, to give hope, be a beacon of hope to everyone, na hindi lang ang sarili kong kwento ko ng kwento ng bawat Pilipino na nakatulong sa ating bayan, at saka paano na bago yung buhay nila dahil sa mga pangarap nila, paano nila natupad yung mga pangarap nila dahil sa kasipagan. So being a Filipino and American myself, ako naniniwala talaga ako na tayong mga Pilipino are hard worker, and the same time yung nasa ating puso yung pagiging hospitable and friendly. Kahit anong larangan man tayo, either sa sport, edukasyon, or kahit celebrity ka man, or athlete, or whatever, marami tayong kwento na how the Filipino experience struggles in life, but that give them an inspiration. Those struggles, those challenges, those difficulties in life, that giving them hope that there's always opportunity to success. There's always opportunity to be the best version of yourself. Meron kang opportunity na gumanda ang buhay mo. Basta may pangarap ka, may ginagawa kang paraan, at nagdarasal ka, at nanatili ka naging simple sa buhay. Kaya ako, I'm being blessed and thankful for that. Na hindi lang na lip and right na nakakatanggap ako ng mga award sa iba-ibang larangan dito sa Amerika. But it's not about the award that I'm being recognized. It's about my heart goes on to my Filipino community here in USA and the same time in the Philippines. So guys, isang mapagpalang araw para sa amin dito sa Amerika. We're going to celebrate the 4th of July tomorrow. So, and that is the first day of my show, The Voices of Hope. Voices of Hope, mga buses ng kababaihan, kalakihan, kabataan na nagbibigay inspirasyon. Kaya guys, please join and support me. Kasi itong ginawa ko to dahil alam ko na palagi nating naririnig sa buhay natin ng mga news is almost negative. Kahit anong news, balita, whatever. I want to make a change. I want to make something better and be the best version of ourselves. To show the world na tayong mga Pilipino may maraming magandang kwento, magandang buhay na naging inspirasyon, na karamihan, lalo na yung interviewin ko bukas, ang ganda, mag-ready na kayo kasi ang ganda ng kwento niya kung paano niya inangat yung buhay niya mula sa isang simpleng bata ng panahon na yung kabataan na nangarap na baka magkapunta ng ibang bansa. So, naging seaman siya until later on, she realized that she need more time to spend with the family back home in the Philippines. At sa kwento na yon, at ngayon, isa na siyang milyonaryo, isa na siyang CEO. Kaya abangan mo yon, si Coach Dave Vallejo. Actually, na-meet ko lang siya 2 years ago, dahil pareho kami mahilig sa finance, mahilig ako sa financial professional, dahil ang master degree ko is finance, business administration. So dahil doon, nakita ko yun, yung buhay niya. I'm not sure exactly, I think kay Corina Sanchez. So for me is isang karangalan na ang isang tatay na katulad niya, na dating seaman, nag-ibang bansa, pero wala nangyari sa buhay niya. Noong nasa ibang bansa siya, nag-seaman siya, pero ngayon kahit nasa Pilipinas siya dahil sa ginagawa niya, basta surprise na lang,
natulupad niya lahat ng pangarap niya. Nagkaroon na siya ng mga iba-ibang properties at marami na siyang natulungan, hindi lang diyan sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. So, ang gandang halimbawa sa mga kabataan ngayon na pag may pangarap ka, hindi lamang sa edukasyon, kundi sa sarili mong sikap. Natuparin mo, you know? At saka, kahit ako na-inspire ko nung napanood ko yung kwento ng buhay niya at doon ko siya nakilala 2 years ago. And the same time, dapat magkita kami sa Korea itong September dahil sa meron akong most priority na appointment, sa medical appointment na kailangan. Nandito ako sa panahon na yon. So, hindi ako matuloy doon sa Korea. So, but it's okay kung hindi man matuloy yung Asian tour ko. At least, importante matuloy yung show na yon na marami tayong mapupulot na magandang aral. Aral na, sinabi ko angina, nagbibigay ng tunay na pag-asa sa ating mga pamilya, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. And the same time, hindi lang aral, magbigay sa atin ng oportunidad na paano tayo umasenso, paano tayo umunlad sa buhay. Kasi hindi lahat ng bagay natutunan natin sa ating paaralan. Pero ang kwento ng isang tao mananatili sa ating mga puso. Kasi ako naging inspirasyon ko rin yan. Kasi mahilig talaga ako makinig, manood ng mga inspiring story, the real people with the extraordinary story, how to overcome challenges, how they overcome struggle, how they become successful with the help of God. Kaya guys, abangan nyo. At saka masaya to and excited. So, please share and support Anarita Reyes TV, the Voices of Hope. And bilang kilala ko bilang isang woman of hope na always giving support to the Filipino community here in America, especially to the young people, especially for those college students, and not only here in USA, even in the Philippines. And stay tuned, meron naman kaming food feeding and giving away school supplies. They coming July, mga second week or third week of July, doon sa Bacolod City, Philippines, and GR Torres Elementary School. Salamat sa Panginoon, being an instrument by God and with my husband na natutupad magawa sa buhay. At dapat mangarap tayo, kaya maganda itong show na to. At marami tayong mga ibang naka-line up pa sa show na to na ma-inspire kayo sa mga kwento ng bawat tao, iba-ibang kwento, nanay, tatay, estudyante, or anuman. Kaya guys, I need your support and I really thankful for God because I'm the woman that always believing myself that finding my purpose, being an immigrant here in the USA, and finding my purpose as a woman of hope around the world na makatulong sa ibang mga tao, lalo na sa kabataan, is my advocacy. So I'm being thankful also to American Prestige Award in Hollywood na being recognized for being philanthropist and being an influencer for the children and youth. Kaya patuloy ang buhay at marami pang magagandang mangyayari sa ating buhay sa isa pa lang to at saka marami pang mga blessing na ginagawa ni Lord sa buhay ko, sa buhay natin, nating lahat na matutupad itong year 2025. Again kay happy 4th of July na ang tunay na kalayaan nagsimula sa ating mga puso, tigawa sa freedom of hope, the freedom of inspiration and love. Again kay ako ay si Anarita Reyes na nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. Again, thank you so much. I love you all and mabuhay. See you tomorrow. Voices of Hope, Anarita Reyes TV channel, and the same time mapanood nyo rin sa 98.4 FM Radio, and of course sa aking YouTube channel, Anarita Reyes TV. Thank you. Please share, like, comment, kasi meron tayong mga lucky share of the night na hindi lang ito talakayan ng magandang buhay, naging inspirasyon. Meron kasamang dasal at sa mga prizes din na mangyayari. Thank you. I love you all and see you next time. Bye!